Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Isang tagpo sa Ebanghelyo kung saan nakita ni na Pedro, Santiago at Juan ang isang sulyap, isang pakita sa kalulhatian ni Jesus na kanyang makakamit pagdating ng panahon. Sa tuktok ng bundok, nakita nila ang kanyang kaningningan kasama sina Moises at Elias at narinig nila ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak, siya'y inyong pakinggan." Ang pagdiriwang na ito na kapistahan ay hindi lamang isang okasyon na dapat nating alalahanin, kundi isang pagdiriwang na nag-aanyaya sa atin. At ano po yung paanyayang ito? Una, ang paanyaya sa pananampalataya, na kung saan ating kikilalanin ang tunay na si Jesus. Sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan nakakalimutan natin kung sino po ba talaga si Jesus. Nakikita natin siya bilang kaibigan, bilang guro, bilang tagapagpagaling. Oo, lahat ng ito'y totoo patungkol sa Kanya. Ngunit sa pagbabagong anyo, pinapaalala sa atin, ano po? Higit sa kung ano paman, si Jesus ay anak ng Diyos. May kapangyarihan, may kaluwalhatian, may angking kabanalan. At pagka minsan, tulad po ni Pedro, gusto na lamang natin manatili sa bundok ng karanasan. Bundok ng sarap, ng ginhawa, ng pananahimik, pero hindi po itong layunin ng paanyaya ng pananampalataya. Hindi tayo tinatawag para lamang makakita ng kaluluhatian, kundi inaanyayahan tayo na makibahagi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya yun po yung unang paanyaya sa atin. Paanyaya sa pananampalataya upang mas makilala sino si Jesus. Pangalawa, tayo rin po ay inaanyayahan na makinig sa anak ng Diyos. Kaya nga hindi ba, ang sabi po ng tinig mula sa langit, pakinggan niya siya. Pero sa dami po ng ingay ng mundo, nandiyan ang social media, opinyon ng iba, takot, kahit pa yung ating sariling kagustuhan, ang tanong, kanino ba talaga tayo nakikinig? Alam po ninyo, ang tunay na nakakakilala kay Jesus bilang Diyos, marunong makinig. Saan? Sa Kanyang salita mula sa banal na kasulatan. Sa tinig po ng ating konsensya. Sa bawat pangangailangan at panawagan ng kapwa. At higit sa lahat, sa tinig ni Jesus na sumisigaw sa kaibuturan ng ating kalooban. Kaya nga po, yung pagbabagong anyo ni Jesus sa isang paanyaya, are we still ready and capable to listen? To listen not only with our ears, but to listen using our hearts. At panghuli, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paanyaya din po ng pagbabago. Ibig sabihin, transfiguration of our own life. Pagbabago sa ating buhay. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang para kay Jesus. Inaasahan din po tayo magbabagong anyo. Mula po sa galit, patungo sa pagpapatawad. Mula po sa takot, patungo sa pananampalataya. Mula po sa pagkamakasarili, patungo sa paglilingkod. Mula sa kadiliman, patungo sa buhay na may liwanag. Ang bundok ay lugar ng pagbabagong anyo. Kaya nga hindi ba, pansinin ninyo, yung mga retreat houses, nasaan? Nasa bundok. Nasa Tagaytay, nasa Baguio. Sapagkat sa bawat pag-akyat ng bundok, ito hindi lamang natin makakausap ang Panginoon, kundi sa pag-akyat ng bundok, mararanasan ang paanyaya ng pagbabago. Wala man po tayo sa bundok, no? Pero ang pangalan ng lugar natin, Peña de Francia, no? Kabundukan ng France. Kaya siguro dito po sa atin sa Peña, lagi tayo may karanasan. Hindi lamang ng pagbabagong anyo ni Jesus, kundi karanasan ng pagbabagong buhay din
na siyang inaasahan sa atin. Paano mangyayari yon? Kapag kaya natin kilalanin si Jesus bilang Diyos, hindi lamang bilang vending machine, hindi lamang parang huhulugan lamang na ilang coins, presto, makukuha ang gusto, kundi bilang Diyos na makapangyarihan, banal, ang tanging kalooban ng Ama para sa atin. Pangalawa, magaganap ang pagbabago ng buhay kapag marunong tayong makinig. Alam niyo bilang guro, yun po yung isang bagay po na lagi kong binabantayan sa akin sarili. O kahit pa bilang isang pastol. Ang pastol dapat handang makinig. Ang teacher dapat handang makinig. Kaya pansinin niyo yung mga taong mayayabang, hindi na sila handang makinig o marunong makinig. Sapagkat para sa kanila, papunta ka pa lang, pauwi na ako, ilang balikan. Mas alam ko yan, matanda ako sa iyo. Wala nang kahandaang makinig sa kung ano pa ang dapat na matututuhan. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sabayan natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Hindi man tayo magbabagong anyo na mula sa pangit gaganda, mula sa maitim puputi, inaasahan naman tayong magbabagong buhay. Mangyayari yon kapag handa nating kilalanin si Jesus. Mangyayari ang pagbabago kapag handa na tayong makinig. Amen.